Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Lending apps dapat na ring ipagbawal na i-link sa mga gambling sites. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dadpaas. Pinakikilos ni Senador Juan Miguel Mig Zubiri ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang ipagbawal din na nakalink sa mga e-gambling apps ang mga online lending companies. Ito matapos ipagbawal ang link ng mga e-wallet apps sa mga e-gambling sites. Sa hearing ng Senate Committee on Gains and Amusement na pinamumunan ni Senator Erwin Tulfo, sinabi ni Zubiri na napakataas ng interes na ipinapataw ng mga online lending companies sa kanilang pautang. Mula 15 to 20% kada lingguat kung hindi makapagbabayad ay pinahihiya ito at pinagbabantang bubugbugin o kaya ay papatayin. Kapag natatalo ang isang nagsusugal online ay agad ding nagpapakita ang online lending app para magpautang. Giit ni Zubiri, dapat itong aksyonan ng BSP dahil nagpapataw ng mataas na interes daig pa ang bangko. Dahil maliban sa mga online gamblers ay marami din sa ating mga ordinaryong kababayan ang nangungutang na sa mga online lending apps at hindi nagpupunta sa mga bangko. Ang problema ay pagdating sa singilan, dito sila ipinahihiya ng mga online lending apps at pinagbabantaan. Ngunit sa paliwanag ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, hindi nila saklaw ang operasyon ng mga online lending apps dahil ito ay saklaw ng Securities and Exchange Commission o SEC. Tanging ang mga lending institutions lamang gaya ng mga bangko ang saklaw ng BSP. Mr. Deputy Governor, put that in proper circumspect. I think the BSP should get involved in this because they are loan sharks. We're nothing but loan sharks, parang mafiosi. Pag hindi kayo babayad, bubugbugin kayo namin at pag hindi pa kayo bumayad pagkatapos ng mabugbog, ay papatayin namin kayo. That will lead into an increase in criminality. Mr. BSP Deputy Governor, I hope you can take that also in consideration. If you need a law, let us know so that we can help you. Marami sa mga senador na miyembro ng komite ang nanawagan ng total ban sa online gambling bagamat may iba na pabor sa strict regulation. Sa panig ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, iginiit ni Chairman Alejandro Tenco na kailangan itong balansihin dahil ang pulpo ng mga reklamo ay sa mga illegal na online gambling companies at hindi sa 70 gambling companies na legal at rehistrado sa kanila. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PCG, nilinaw na ang BRP Cape San Agustin ang nag-challenge sa CCG vessel malapit sa Zambales. Nilinaw ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippines si Commodore J. Tariel na ang barko ng PCG ang nagsagawa ng shadowing at nag-challenge sa presensya ng barko ng China na namataan sa kanlurang bahagi ng probinsya ng Zambales at hindi aniya malapit sa Manila Bay. Ginawa ng opisyal ang paglilinaw matapos iulat ni US Maritime Expert Ray Powell na namataan ng China Coast Guard Vessel 3306 nitong Biyernes, August 15 malapit umano sa Manila Bay, na tila nag-aantay umano sa labas ng bay at determinadong harangin at eskortan ang anumang barko ng Pilipinas na maglalayag patungo sa direksyon ng Scarborough Shoal. Subalit sa isang press conference, nilinaw ni Commodore Tariel na ang BRP Cape San Agustin ang nag-issue ng radio challenge sa CCG 3306 umaga ng Biyernes, matapos mamataan sa distansyang 107.51 km o 58 nautical miles mula sa Capunes Island sa Zambales at 138.9 km o 75 nautical miles mula sa Panatag Shoal. Aniya, nasa 4 nautical miles ang distansya ng PCG vessel mula sa barko ng CCG patungo aniya noon ng BRP Cape San Agustin sa Panatag Shoal, habang hindi naman batid ang pakay ng CCG vessel sa lugar. Nilinaw din ng opisyal na hindi pumasok ang CCG vessel sa Manila Bay, at ang pinakamalapit na distansya nito ay nasa 55.56 kilometers o 30 nautical miles mula sa Zambales. Nagbabala din si Tariel sa paggamit ng lokasyon na malapit sa Manila Bay bilang reference dahil maaari aniya itong maging misleading. Sa halip mas mainam na gamiting sukatan ang distansya mula sa Bataan, Cavite o Mindoro bilang landmark para sukatin ang lokasyon. If you're going to use Manila Bay as a point of reference, it will attract so much attention from the public. But in reality, it's not really inside Manila Bay or it's not that close from Manila Bay. So I'm just clarifying that we should
not say that it is near Manila Bay or it's in the mouth of Manila Bay, because there are other provinces that are really close before you use Manila as your point of preference. Ang namataang presensya naman ng naturang barko ng CCG ay 4 na araw matapos ang banggaan ng 2 pang Chinese vessels malapit sa Panatag Shoal noong August 11, na tinangkang pigilan noon ang barko ng PCG na BRP Suluan na makalapit sa naturang shoal. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.